Dito sa video na ito ay gagawa tayo ng mug. Ito yung picture na ibinigay ni customer. So, ili-layout muna natin yan sa Photoshop. So, simplihan lang din natin ang layout to. Tatlo lang ang binigay ni customer na picture. So, kagandahan lang talaga niyan, 3 hanggang 4 lang na picture para clear na clear yung output niya sa mug. So, ito yung mga picture. Gagawin lang natin ng simpleng design yan. Lagyan natin ng background. Ito ay paggawa ni customer. Bali, 4 itong gagawin natin ngayong mug. So, sa mga nag-iisip dyan ng panregalo, maganda rin po itong mug na pangregalo. Ito, ganito lang po tayo mag-layout sa Photoshop. Yan. So, white mug lang po yung pinapagawa ni customer. Madami pong iba-ibang klaseng mug. Meron tayong inner mug, yung may kulay sa loob. Meron tayong magic mug. So, ito yung pangalawa nating layout. Natapos na po natin isa. Merong glass mug. Yan. So, maraming iba-ibang klaseng mug. Ito yung pangalawang design na ating gagawin. Ating i-layout muna ito. So, madali na namang mag-layout. So, kailangan lang talaga dito is medyo malawak yung imagination mo pagdating sa mga design. Kung paano mo gagawin, kung paano mo didiskartehan na magandang tingnan. So, iisipin mo agad siya na nakalapat na siya sa mug. O ganyan, ito yung pangalawa. Yung una na tapos na natin, yung nasa taas. So, gamit natin size dito, A4 size lang na subli paper. So, ganyan lang po ako mag-layout. Then, yung sunod natin, yung pangatlong layout. Ito. Medyo madami-dami yung binigay ni customer na picture. So, kaya yon pag madami, so minsan malabo na yung iba, maliliit na. Hindi naman natin pwedeng same yung size ng mga picture dahil ang mug, maliit lang yan eh. So, yan yung ating pangatlong layout na gagawin sa mug. So, layout muna tayo. Ito, maganda tong panregalo, no? Pag mga, sa mga occasion. Ginagamit na rin to mga pang, giveaway. Sa mga binyag, yan, kasal. So, lalagyan lang natin ng presentable na, balot. May box din naman ito. So, yung kagaya nito, napakarami ng binigyan ni customer na picture. So, ganito talaga mangyayari dito. Diskartehan na lang natin kung paano natin may ilagay lahat ng picture na binigay nila. Okay? Then, ito yung pang-apat natin na i-layout. So, medyo madami-dami din yung picture na binigay ni customer dito. So, yun. Minsan, sinasabihan ko na rin lang si customer na 3 to 4 picture lang mas maganda. Para kitang-kita yung mga picture malinaw, clear. Pagka sobrang dami, maliliit na. Parang ginawa ng photo album tong mug. Siyempre, yung mug maliit lang yan, no? O yun. So, ganitong lang tayo mag-layout. Simple-simple lang. Kasi hindi pwedeng maraming background dito. Dahil parang hindi na masyadong klarong tingnan. So, ganyan. Parang collage na lang gagawin natin sa likod. Dahil sa madami nga yung picture na binigay ni customer. So, yan. Ito na yung 3 nating nagawa, no? Print na lang natin to. So, ayusin na natin konti. Ito yung pang-4. No? Ito yung pangalan. Lagyan natin. So, yan. Naayos ating layout. Print na yan. Print na natin yan. Ito yung ating printer. Naka-Subli ink. Sublimation paper gamit natin. Then, Subli ink. So, yun. Ganyan lang. Naka-mirror po. Mirror type, no? Sa pagpiprint. Kaya ito lang po gumawa ng mug sa mga gustong malaman paano ginagawa yung mug, paano nagpiprint sa mug yan. So, ganito lang po.
So, meron po tayong page, Geganet Artworks and Computer Services. Pwede nyo pong i-follow doon. Eto, natapos na po natin print. So, guguntingin natin yan, yung saktong-sakto lang. So, may outline naman po yan. Pagka bago natin i-print, may kita natin kung paano natin guguntingin. So, hindi tayo mahirapan. Guntingin yan. Saktong-sakto lang yan. Yung size yan para sa mug. So, ito yung ating mug, no? White mug lang, yung pinagawa ni customer. So, ididikit lang natin yan dyan. Gagamit tayo ng masking tape lang ang ginagamit ko. Meron namang tape na ginagamit para dito, pero okay na rin yung masking tape. Yun yung ginagamit ko dito para maidikit yung na-print natin sa subli paper na ating nilayout. Ito yung mug, no? Ganyan lang to, mga tol. Yan. Then, yan. Ibabalot lang natin yung ganyan. Saktong-sakto lang yan. Okay. Kailangan fit na fit yung pagkabit natin, mga tol, dito. Kasi pag maluwag, so posibleng hindi maganda yung pagkakalapat kapag sinalang natin sa mag-press. Kailangan fit na fit yan. Yan. Lapat na lapat. Para talagang maganda yung pagkaka-print niya. Pagkakadikit niya sa mug. So yun, lagyan lang natin ng masking tape, 4 lang, no, kabilaan. Ganun lang, no. Kailangan mo lang dito ng printer na nakasabli, then mag-press. Siyempre, kailangan marunong-runong ka rin mag-layout. Yun, okay, ganito. Ganyan yung kapit yan, mga tol, no. So, lagyan na natin yung 3 pa. Yan, okay. Forward na lang natin to. So, same lang din naman ang paggawa. Paglapat. O, ganito lang, no? Para lang tayong enjoy, no? Nagpapalipas oras. Pero nakagawa na tayo. Yan. Ito yung mag-press natin. Naset ko na yan sa temperature and time. 60 seconds. Yan. Then, isasalang natin yan ng ganyan. 60 seconds, no? Yan. Play natin. Okay. Then yan, okay. After ng 60 seconds, tanggalin natin yan. So, ginagawa ko dito, minsan, pinapalamig ko muna bago ko tanggalin. So, ngayon, pwede natin tanggalin na rin yan. Kung mainit lang din talaga. Para maipakita ko sa inyo kung ano yung resulta. Okay. Ito. Sa mga gustong magpagawa ng mugs dyan, medyo malapit-lapit ito sa aking area. Dasma Cavite, mga tol. Mga pang giveaway, pang regalo. Ayun, no? Diba? Kita nyo? Napakalinaw, oh. Ang ganda ng finished product natin. So, yun, no? Talagang perfect yung paggawa natin. Walang sablay. Minsan kasi kapag mga tol, kapag yan hindi fit yung papel, may part na malabo. Kasi hindi dumikit ng maayos yung pagkaka-print niya. Ayan. Eto, tanggalin na rin natin to. So, talagang mainit lang talaga to. Yan, no? Okay, no? Kita nyo? Malinaw yan, mga tol, no? Ayos na ayos. So, yun. Okay. Then, next tayo. Next. Ito yung atlo natin, mga tol. No? Also, yan. Okay. Salang tayo. Ito yung tapos natin, no? Tingnan ulit natin. Okay, yun, no? Perfect na perfect. Napakalinaw, oh. Wala man lang siyang sablay sa pag-press. Yan ang maganda kapag walang sablay. So, minsan, mga tol, di rin may iwasan dyan sablay, pero hindi naman ganun kadalas. So, ito yung last natin, no? Mga tol, ito. Magic Mug, maganda rin, mga tol. Makikita nyo yung finished product ng Magic Mug. Ito, mga tol. Kita nyo yung malilit na picture dyan, mga tol. Medyo ano na siya. Medyo malabo na kasi
Madami kasi kapag sobrang daming picture na nilagay, no? So, ngayon mga tol, gawa tayo ng mug box. So, pag gumagawa tayo ng mug, siyempre may box din yan para naman maganda-gandang tingnan kapag ibibigay sa pagregaluhan, no? Naka-box. So, yung box natin, window type, may butas. Ayun, no? Yun lang yung paggawa niyan mga tol. So, napakadali lang, no? Kung titingnan natin, madali lang din talaga. Kunting aral lang. Kung napakadali lang kasi ilang step lang yan. Ito yung box natin. Yan. So, dyan natin ilalagay yan. Yung mga mag na yan para may bigay natin na kay customer. Then, plastic natin. Malamig na. So, palamigin muna natin syempre bago natin lagay ng plastic. Syempre, yung plastic na yan, masusunog yan mga tol. Then yan, plastic lang natin yan ng ganyan. Okay. Diba mga tol, napakaganda oh. Okay, yan. Plastic natin lahat yan. So, napakadali lang gawin ito mga tol. Kahit ilan, kayang-kaya nyo gawin yan mga tol. Lalo kung marami ang order. So, yun, ito na mga tol. Tapos na. Please follow, like, and share mga tol. Maraming salamat.